ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, may adlaw ka na ito, welcome to this itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo, Armando Fenequito, mga igala. Yes, mga igala, kamusta mong tanan diha sa inyong hinutangan karon, no? Oh, tang inita ba? Inita, ganyan, no? Kung sa ba, nanapoy, nag-ulan sa inyong mga lugar karon, kung nag-ulan na, amping kanunay mga katambayan, no? Oh, kung may nga nagani ko no, usahay kay kusog nga ulan mga igala no, makahatag pala sa pagbaha no. Although dili man bagyo na to si Ramil nakalayas naman, dili tong Ramil nga kung kaila sa PTV ha. To si Bagyong Ramil. Nakahawa naman unsa ni? Nakahawa naman sa area of responsibility, Philippine Area of Responsibility. No, basin na napilahi nga bagyo Michael. Pero ang kwan Michael nakapekto sa tuwa kung iga nga kaya easterlies. Mo na siyang hangin nga porting inita mga igala no. Gikan na siya sa eastern part mga igala. Anyways mga igala no. Nana ba naka-recover na batananta sa no sa kaning linog sa to mga palibot mga igala no kagabi nakulbaan ko kay ningon ako. Ningon ang kwan. Ala, kwan na daw kanang tawagan ni kanang naglinog daw. Kulbaan sa tanas tayo lahat ng naglinog no yan ba kusult sinihan may kaya nabasa ako after na sa movie kapatay ko pero wag na ako'y nagamay ko wala man po nagasipa po sa kumbang ko po hello chay bitaw mga ikalay mo na ang kwan karon no mo na ang ato ang unsa ni mo na ato ang kwan karon no atong kahimtang no medyo dili pa kayo okay ang uban mga igala no di pa kayo okay ang tanan mga igala no padayon pagyapon ta sa relief mga igala well katong sa 2019 nalinog mga igala kung ato ang kanon to atong hinumdumon to mga igala mga bulan po to sobrang mga daga pila ka bulan po to no bago naka-recover mga igala kalita lang po daw tayo og mga igala no para ni banok mga telebi pila ka bulan po to mga igala tapos ni tayo og na po pagka katapusan di ba kanang tapos abot na pong November
no? Sunod-sunod na po ang mga paglayog, no? Unsa dili mahitabo na to? Please lang, Lord, please lang. No, pa kung og ni kwan pa og ni Sherwin Balls pa mga higala, no, kung mao na pag-build sa management sa taas, magampo na lang gyud ta. No? Kung mao na pag-build sa management sa taas nga linugon gyud daw para ipa-feel nga unsa ni ipa-feel nga kuan, no, ipa-feel para makita kung asa to mga substandard na mga kuan na mga infra projects, charing. Joke lang, oy. May mga higala, bitaw ako bitaw, nabalakan ako. Kagahapon mga higala no, sa press con ni kuan ni Governor Dayang Hirang, Nelson Dayang Hirang mga higala no, sa kuan, Davao Oriental, no. Pila na to ang totally ay ang balay nga mga pamilyang apektado ay lang ang apektado mga higala as of kagahapon ni mga higala no. Pero ang kwan nila is alas 3 no atong October 19 mga higala nga lang ipresenta kag sa press con ana sa 193,094 families ang apektado sa maong linog mga higala no. Tapos ang damages mga higala na ang partially damaged mga higala nga mga balay ana sa 14,000 no 14,930 tapos ang kuan mga higala ang totally damaged na ana sa 926 no tapos ang total is 14,856 no houses mga higala. So muna na ilahang kuan mga higala no. So pipila na kabuk mga kuan state of calamity. Una ang Baganga, mo ni mga dugol mga higala, Baganga, Caraga, Manay, of course mo ni pinaka hardly hit mga higala. No? Tarragona, tapad ra po na sila mga higala. Mati City, og San Isidro mo ni mga nakagkuanog mga sitaw kanang state of calamity mga higala no. So mo na no ang medyo kabalakan mga higala. Anyways mga higala kaniya sa usapang agrikultura atong ipadungog mga higala nga apektado daw po ang mga mag-uuma no sa maong mga lugar mga higala no. Mga apektado ng mga mag-uuma, dili na makadtog uma tungod sa kahadlok nga butayog na pod no. Atong mga mananagat, di na pod kapanagat kay tungod kuan tawag gani kaning hadlok sa tsunami, possible na pag-igo sa tsunami. Okay. Dira sa East Coast mong mga higala or the first district sa sa Davao Oriental mga higala no. Gatubang na mo sa Pacific. Kanang magikan ka dala sa may dahikan I think no dahikan sa Mati padulong na dito sa Boston Davao Oriental mga higala katubang na sa Pacific Ocean mo na delikado na sila no. So anyways mga higala hopefully no maka-recover na ni sila mga higala no pila tong families nga affected akong gi-close niyo pero kuno humandi ay ang families affected mga higala sa tibuok Davao Oriental ana sa 193,094 mga higala. So mo na ang ginakuan no. Mo na ang unsa ni sa tuang ato ang mga donations may kuan may higala sa provincial government may higala even the national government may higala nasa sobra 1 week na sa sukad giduaw ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga lugar mga higala no aron tanaw na sitwasyon ug unsang tabang ang mahatag ug daghan ng mga tabang ang nahatag dito sa mga lugar mga higala gikan sa dato ang national nga kagamahanan mga higala. But anyways mga higala alang sa mga nalinugan diha no nga mga miyembro sa ato ang kuan no sa ato ang Davao Oriental mga higala adunay kuan no ipahiga ay
ihanyag ng calamity loan alang sa mga miyembro nga nalinugan dira sa Davao Oriental mga higala ato ang Social Security Service or SSS mga higala. Kung sa mga may kalis kung siya ang buhaton mga higala para kamo maka-avail sa calamity loan, paminawa mga higala no ang kuano ang pahayag sa ni kuan may gano'n ako hindi ko memorize siyang kuan kaila ko siyang pangalan no pero wala ko kaila siyang kuan wa ko kaila siyang makalimot ko itaas kay iyang kuan iyang position ang paminaw na to may gala ang Regional Communication Officer may gala sa SSS Mindanao South 1 Division may gala na si Ma'am Lorraine Tombo. Paminaw na to. And this is the aim of the SSS or Social Security System is to provide immediate funding to our members para po maka-recover, para po makabili ng mga essential needs, as well as to restart after a calamity. And this program is open to our members who are residing in affected areas that are declared by our National Disaster and Risk Management Council or Municipal Council or our Provincial Council, no? And based on the revised guidelines of our calamity loan program under Circular 2025-006, there are 3 significant changes that have been implemented. First, the reduce of interest rate. So from 10%, naging 7% na po ang ating interest rate per annum. This will be given to our members who have clean record. So when you say clean record, walang delinquency, walang past due, and hindi po naka-avail ng penalty condonation within 5 years. And second, pwede po ang renewal of calamity loan after 6 months, provided, again, the members have no delinquency or past due. And third, the activation of the calamity loan program is now faster kasi meron na lang po tayong 7 working days from the date of calamity para po ma-activate ang ating loan program. Unlike po dati, it would take a month or so para po ma-activate or maka-avail po ang ating members ng calamity loan program na ito. But now, nagiging 7 working days para ma-activate. To avail or to apply for this program, this can be applied through online. So yung My SSS portal, this has been balik-balik na reminders sa ating mga members. So first, update our information and details. That includes our contact information, contact number, email address, and as well as our home address. Why is it important? Kasi ito din po ang basehan kung tayo ay qualified for the calamity loan program. Kasi dito malalaman kung itong area na ba ito ay considered under the declared areas that are affected. And second, we have to enroll our preferred na bank account or our disbursement account para saan po ihulog or i-credit ang ating loan proceeds. Kasi lahat ito online na and no need to go to any SSS branch kasi we are giving convenience to our members. So make sure that ang ating i-enroll na bank account is active and approved na by the system. And make sure that we are residing sa affected areas. And if you're asking kung what if po ma'am, hindi po ako naka-reside dito sa affected area, but dito po ako inassign ng trabaho ko, you are qualified to avail this calamity loan program. You just have to submit through online a certificate from your employer na kayo ay inassign sa area na affected by the affected and na-declare ng NDRMC. So you're still qualified to avail this loan program. And what else? Make sure na wala tayong past due, wala tayong na-avail na condonation. And
that's it. Yan po. If you have any question. Ano yung, kasi maraming hindi pa nakakuha sa online, do you have officers ba sa, yung, doon sa mga affected areas? By the way, as you mentioned, sir, no, yung affected area. So, areas declared under state of calamity and affected. One is all cities and municipalities in Cebu province. Second, 107 municipalities and cities in Ilocos Norte, Cagayan, Oriental Mindoro, Romblon, Masbate, Aklan, and Maguindanao del Sur. And third, all cities and municipalities in Davao Oriental. And most probably, baka madadagdagan pa ito, depende po sa declaration ng NDRMC po. So mga tumahigala, no? Ang pahayag ni Ma'am Lorraine Tombo, mga higala, no? Ang Regional Communication Officer sa SSS Mindanao South 1 Division, mga katambayan, no? So mo to ang kuno, so katong mga nagnalin natayugan po ta dinhi, pero wala man tay state of calamity nga gi-declare. So di pa ta apil sa dili mo apil, no, sa kuan, dili mo apil sa unsa ni sa calamity loan. So katulad sa mga nag-declare ng state of calamity, mga higala, no? Well, kailangan nila ni gid mga higala, especially sa mga tao sa first district sa Davao Oriental, mga higala nga grabe ka apektado sa mga linog, mga higala, no? Okay, isa pa dili mo po ni kon utang man pud ni na imong bayaran, mga higala, nalay mo buo nga interest, no? Kuha na siya, mga higala, no, for immediate recovery, mga higala, sa mong kuan sa mong trahedya, mga higala, para makabangon, no, immediate recovery gani, no, para makabangon gani, di ba, sa komando. Mo to gingon ni Ma'am Mona Lorraine Tombo, mga higala, no, with regards sa calamity loan. Anyways, mga higala, kung napagano yung mga pangutana, mga higala, no, adto lang mo sa mga branches sa SSS dinis Davao City, mga higala, no, aron nga ma-facilitate dili Davao City na may SSS di sa may Mati ata, di ba, mag provincial o na opisina diha. So kato mga taga Davao, layo ra pud kayo, no. Untalo magkaraban pud ta ning SSS, no, para ma-facilitate nga mga pangutana. Pero anything, mga higala, online naman ang mga transactions, no. Kalang gyud kung nanon tay mga pangutana nga di na to kay masabtan, mga higala, kay tungod English, no. Makana lang ang problema. Pero kung sa kuan, ma-process mo na siya online, mga higala. Anyways, mga higala, balik kita man lang sa mga importante painomdom ni ato Sibyanan. Balik kita, mga higala, din sa itong panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo, Armando Fenequito, mga higala, na yes, mga higala, no. Sa mga nahitabo karon sa ato ang palibot, mga higala, usa na lang ato ang mahingon ani, naningil ang ato ang kinaiyahan. Well, always maningil, mga higala, ato ang kinaiyahan, mga higala, kay since nata sa Pacific Rim of Fire, mga higala, Pacific Rim o Pacific Ring, no? Bata sa Pacific Ring of Fire, mga higala, no? Mo na nagi mga linog, nagi mga landslide, no? So dapat din, mga higala, no, i-prioritize ginato, no, sa ato ang mga legislations, mga higala, ang protection sa ato ang kinaiyahan, no. Mo na ang kuan nato, mga higala, kay one wrong move, mga higala, magkakamali ka talaga. Joke. Pero one wrong move, mga higala, it will be disaster, mga higala, no. Samot, no. Worst disaster, mga higala, no. Kung imo na siyang kanon, no. Mo na nga kinahanglan nga kanon gud, mga higala. Kinahanglan nga ato agin ang kanon, no, ato ang hunaon, mga higala, no. Pila ka kuan, no, dapat sa to mga kuan mo sa mo puguni nga lahi mo pud mapasapod nga mga balaod pud, mga higala, kana mo mga way pulos, mga higala, ang uban o panawi ba manawi mapuslan gyud, mga higala. But in terms of kon, mga higala, no, tapos in terms of enforcement, mga higala, daghang nakaingon nga murag kon kay nipis ra kaayo ang kon ang action, mga higala. I don't know, it's because I'm not in the enforcement I am not in the enforcement agency, mga higala, no. So ang kano na to ng mga higala, kinahanglan gid nato na, no, ato yung batukan na to ang kinayahan, mga higala, no. Good thing, mga higala, although dili man ta agree sa ilaha, mga higala, or majority dili man agree sa ilaha, mga higala, pero naadra to mga environmental groups, mga higala, no, to kuan, mga higala, no, to unsa ni to show us, no,
nga naagi mga butang nga delikado, no? Although their development is inevitable, mga higala. Inevitable! Kanang siya mga higala, di magpupungan development, mga higala. Pero kinahanglan, muagi dapat din sa taas og sakto nga pagtuon, no? Mo na mga higala ang isa dapat sa tuang isa dapat sa kadututan lantawon, mga higala, dili lang kay dili makakwarta ta ana god. It's maluoy ta sa ila. Maluoy ta sa tuang kinayahan, mga higala. Dili lang ta dapat nato nakpan ko anon, mga higala, no? Kaya ang kinayahan, mga higala, no, kung maningil ang mga higala, no, daghang kinabuhi ang makuha ana, mga higala. Okay lang to mga katong mga nangwartaan ng mga proyekto, nangwartaan ng mga okay. Of course, safe sila. Okay lang untag sila ang makuan, okay lang untag sila ang kuhaon, no, sila ang sila ang kadalo, o ilang kasirok. Di ba? Okay lang untag sila. Ano yung problema nato dira, mga higala, no? So good thing, mga higala, environmental groups are there, mga higala, whether we agree or disagree with them, mga higala, but they have the point, no? This group have the point, no? Nga tama. Ano ibutang nato dira sa buong mga proyekto kung dili man siya kuan, no? But on the other side, well, kuan man ta dira, demokrasya man ta, no? They're just here. Kung may higala, kung hindi sundon, hindi bahala, no? Pero kung may mahitabo, kamo na po bahala. Ana, good. Mga butang, mga higala. Anyways, may higala, no? Karon may higala, ang may higala, no? Saan man ito, ilahang, kalimut ko sa meaning, nila, ha? Ang interface development interventions, mga higala, for sustainability kon EDs, no? Nakipag-partner sila sa mga local government units, mga higala, no? Para sa ilahang event na sikat para sa kinaiyahan, mga higala, no? So pati siya Tagum, Mati, sa papani Tagum, Mati, Davao, Coronadal. So una, mga higala, November 16 na, mga higala, no? Una sa Tagum ug Mati, mga higala. Tapos sunod na November 23, mga higala, of course, ang Davao City, Coronadal City, mga higala, no? Karon November 23, mga higala. So mo ilahang kuan, no? Anyways, mga higala, ito maglangan, no? Sila na to paminawon, mga higala, no? Unsa ni sikat para sa kinaiyahan, mga higala, na pinaagi sa una din, mga higala, ang digital campaign officer sa kuan. Ayun na din nato ang City Information Office Head sa Tagum City, mga higala, Davao del Norte, nga si Don Krill C, no? Alang sila ang kuan, happy sila nga nakipag-partnership sila with EDs, mga higala, and of course, mga higala, EDs Digital Campaign Officer Adrian de la Cruz. Minaw na to. That's why we are very happy. This is just one of the many programs na partner namin ng EDs, and looking forward for more, of course. To register, we have posted a link online. So we have a Facebook page under EDs, also at the City Government of Tagum. All you just need to do is to click the link and fill out the form, submit it, and you will receive a response coming from the organizing team. So, ito, is a cycling bicycle? Yes, sir. You will actually have a tour around the city, and you will also experience the Nabintad River, the one that kumbaga, that's one gina-promote kita mo karon, sir, ang pagbisita sa Nabintad River. From City Hall, we will go to the historical or the cultural center, then to the Maharlika Highway, then to Madaum, where the Nabintad River is located, no? And we will also have a coastal cleanup. Ano may TCC, yung Tourism Champions Challenge na inaugurate, iba din yun. That's hindi, sir, sa Gibuganon ko siya, sir. Sa Gibuganon ko siya na-locate. But of course, yung stretch niya is still part of it.
So how many cyclists are we expecting to attend? Hindi, lahat to all over, diba? Parang all over Davao or Mindanao? Okay, to add to Sir Don's details about the SICA. So as we have said earlier, it is a partnership with 4 different city governments, City Government of Davao, Tagum, Mati, and Coronadal. When it comes to starting venue in Davao, we'll start in Freedom Park and will end at Coastal Road. And Coronadal City will start in Coronadal City Hall grounds and will end also in the City Hall. And Tagum will start at the Tagum City Hall grounds and will end. We will visit the Nabintad River. And in Mati, we will start at Amihan sa Buhitan Talud sa Paglaom area. So, as Sir Don said, the registration forms is now available through ED's official Facebook page and of course through the official Facebook pages of these 4 city governments. And also, this will be 2 different dates for our CPAD. First, on November 16, 2025, Tagum City and Mati City will start by 5 a.m. and will end by 9 a.m. And on November 23, Davao City and Coronadal City will have their simultaneous advocacy ride. So this will be 2 different dates, and this will be a 20-kilometer ride. And also, there will be a registration fee, 300 pesos, where our cyclists will receive a ride shirt, stickers, snacks, and of course, an opportunity to support the city's chosen beneficiaries. So the city's chosen beneficiaries for Davao is Pantay Dagat, for Mati is the Nibitag Mangrove Community, for Coronadal City is the Castabeng Life Association of Barangay Saravia, and in Mati City is the Amihan sa Dahigan Palod sa Paglaom. So this will be the 4 partner beneficiaries that will mabibigyan po ng mga entire donations. And of course, we are expecting 80 cyclists per city. So 80 lang po. So ang registration po is first come, first serve po, sir. Paano kung gusto magsali ng marami na sobrang 80? Pwede pa rin. As much as we want to cater everyone, sir, yun nga lang po, crowd control naman po talaga ang aming kalaban dito. So, ang aming basis po talaga is first come, first serve. 80 cyclists, and the same goes with other cities. 80 lang po. So, total of almost 300 cyclists na cities. So, one of the reasons of this limitation, because we'll do risk assessments in every route, no? So kung panahon natin kung puno na ang 80, then we'll do a checklist, no? Na panahon natin if pwede pa ba mag-exceed, no? So siguro may allowance for 100 perhaps, no? Kada lang yun, we had a quota because of our crowd control at the same time para po for the safety of our cyclists, our participants, and as well with the road capacity po natin, because they will be also sharing observations and doing evaluation with the current bicycle lanes of the respective cities. Hindi siya like first come, first serve basis. Or, It's a first come, first serve basis. and also, sir, also priority nato na mga mo appeal. Is it by organization or by individuals? Walk-ins? Following the registration, it is done by individual. Siyempre, they can join as groups. Pero by registration, every form is individually filled. No? So, isa-isa gito. And then, we'll also check their if may mga minors, no? So very important because we will also require parents. We are advocating for a family-friendly bicycle event. Dili na siya race, no? We will clarify that it's not a race, and it's not only for the professional cyclists or the mga experience sa atin na kayo ng mga siklista. Even rookies, even mga baguhan pa ng mga bicycle commuters can really join because the point here is to promote bicycle as a transportation, as a mode of transportation for the cities. So we'll make it family friendly,
and we will ensure sa ato mga registration na we check those mga minors na mag-appel and checking also the parents that will be guiding them. So, mga katambayan, no? City Information Office sa Tagum City, mga higala, no? Tagum City Information Office Head, mga higala nga si Don Kyle C. No? Sorry, sir, kung nalitok na kuning mali, sir. Kung naminaw kay Kuya Rodolph kagahapon. No? Og sa to ang ED's Digital Campaign Officer na si Sir Adrian de la Cruz, mga higala. Sa mga mga higala, no? Sikat para sa kinaiyahan, mga higala. Well, ang proceeds at makuha ni ang kita nga lang makuha ani mga higala para ni sa mga higala sila mga advocacy, mga higala, no? For a cleaner and sustainable city, mga higala, no? So 300 pesos naman po ang registration fee, no? O nanamoy kuan ride shirt tapos na pa snacks, no? Actually gamay na lang para sa kuha kung ako ang pasultihod maggamay ra gani yung 300 pesos, no? Sa t-shirt pa lang ang dahan, although daghan na may barato nga pag binulto, pero ako na nag-ingon ani mga so kung siya may gala, no? 200 kilometer ride, mga gala para mag-unite ang ato mga families, cyclists o communities across Metro Davao and Metro o Coronadal City, mga gala, no? So 23. So what are you waiting for? Register na, char. Bitaw eh. So dako gid kuan, mga higala. Kani siya, mga higala, will also create awareness, mga higala. Although naman siguro na sila sponsor ani, mga higala. I don't think, mga higala, no, nga dako ilang ma-raise ani for coming from the sponsorship, mga higala. So mas nindot kung daghan ang mo appeal ani nga event, mga higala. Okay. Anyways, mga higala, appeal ta. Bala maglugo sa tag sikan, mga higala. Kapoy ba kayo kuan, mga higala, kapoy ba magsikat-sikat, mga higala. Anyways, mga higala, tayo kong oras sa ngalan sa tibok pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, mga higala, ko yung kauban Armando Feniquito. Alang sa tambahin sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod na usab, daghang salamat ug may adlaw kanatong tanan.